Sa isang mundo kung saan ang yaman at kapangyarihan ay nagtatayo ng matataas na pader, paano magagawa ng isang tahimik na kasambahay na wasakin ang lahat ng hadlang, gamit lamang ang kanyang mga kamay? Sa loob ng marangyang lobby ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, si Maya, na madalas ay hindi napapansin, ay gumawa ng isang kilos na hindi lamang nagpabago sa kanyang buhay, kundi sa buhay din ng pinakamakapangyarihang tao sa gusali. Ang isang simpleng pagbati sa sign language ang nagdulot ng hindi inaasahang pagbabago. Kinabukasan, ang security guard na dati halos hindi siya pinapansin ay dinala siya sa pinakamataas na palapag, diretso sa penthouse ng CEO. Anong hiwaga ang nagtatago sa tahimik na pagbati na iyon? Galing si Maya sa isang maliit, tahimik na bayan sa Bicol, kung saan ang pinakaingay ay ang huni ng mga ibon at ang bulong ng hangin sa mga puno ng niyog. Ngunit, tinanggap niya ang buhay sa syudad, ang walang humpay na daloy ng trapiko, ang busina ng mga sasakyan, at ang siksikan ng tao na minsan ay nakakabingi at nakakatakot. Sa edad na 23, si Maya ay isang mahiyain at tahimik na dalaga, at lalo pa itong lumala ng bahagya siyang mawalan ng pandinig noong bata pa siya dahil sa isang malubhang lagnat. Hindi siya lubusang bingi, ngunit ang mundo para sa kanya ay parang palaging nakamute, tanging bahagi lang ng mga tunog ang kanyang naririnig, at madalas ay hindi malinaw. Dahil dito, ang pakikipag-usap ay isang malaking hamon. Madalas siyang nakakaranas ng pagkahiya at pagkabigo kapag hindi siya maintindihan o kapag kailangan niyang ulitin ang kanyang sinasabi ng ilang beses, na madalas ay nagdudulot ng pagtaas ng kilay o pagkadismaya mula sa kausap. Mas pinili niya ang pananahimik at pagmamasid sa pag-aakalang mas ligtas siya sa mga posibleng pagtawa o panghusga. Ang kanyang trabaho bilang tagalinis sa Alistair Corpus Group, isang higanting korporasyon na may napakaraming empleyado at kilala sa kanilang matataas na pamantayan, ay tila angkop sa kanya. Nagagawa niyang gumalaw ng tahimik, sumunod sa mahigpit na schedule, at panatilihing malinis at maayos ang paligid nang hindi kinakailangang makipag-usap ng madalas. Madalas siyang magsimula bago sumikat ang araw. Ang tanging tunog na kasama niya ay ang tahimik na hum ng vacuum cleaner at ang paglilinis ng mga basahan. Sa mga panahong ito, ang buong gusali ay tila kanya, isang malaking, tahimik na espasyo kung saan siya ay malaya sa paghatol at pagkabigo, at kung saan ang kanyang kapansanan ay hindi nakikitang hadlang. Ang bawat pahid ng basahan at bawat sulyap sa kanyang sarili sa salamin ay nagbibigay sa kanya ng isang pribadong sandali ng pagiging normal. Sa kanyang loob, mayaman ang mundo ni Maya, na puno ng mga pangarap at mga hindi nasasabing salita. Hindi siya binibigyan ng kakulangan ang pandinig ng dahilan para hindi matuto. Sa katunayan, ito ang nagtulak sa kanya na maging masigasig sa pag-aaral ng American Sign Language o DIS. Araw-araw, kapag tapos na ang kanyang mga gawain at mayroon siyang kaunting oras sa kanyang sarili, o kaya ay habang naglalakad siya pauwi sa kanyang maliit na kwarto sa isang boarding house, ay tahimik siyang nagsasanay ng iba't ibang senyas. Pinapanood niya ang mga video sa YouTube, sinusubukang kopyahin ang bawat galaw ng kamay, bawat ekspresyon ng mukha. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng likas, malambot at maliksi, bawat senyas ay may kasamang damdamin na hindi niya mailabas sa salita. Ito ang kanyang lihim na wika, ang kanyang paraan para magpahayag ng mga bagay na mahirap sabihin sa salita, isang wika kung saan siya ay ganap at malaya. Hindi man siya nakikipag-usap ng madalas, mahilig siyang makapagbigay ng maliliit na kabutihan sa iba, mga gawa ng kabutihang loob na nagpapahiwatig ng kanyang malalim na pakikipagkapwa-tao. Madalas, kapag nakikita niya ang pagod na security guard na si Mang Jose na nakasandal sa kanyang upuan, nag-iiwan siya ng isang tasa ng mainit na kape na may kasamang 2 piraso ng pandesal sa mesa nito, tahimik, nang hindi humihingi ng anuman bago pa man ito makapansin. O kaya naman, kapag may nakita siyang kasamahan sa paglilinis, tulad ni Aling Nena, na halatang malungkot at hirap sa buhay, nag-iiwan siya ng isang maliit na mensahe ng pampatibay ng loob na nakasulat sa isang tissue paper. Tulad ng kaya mo. Yan, kakayanin mo yan na may maliit na iginuhit na puso. Mga kilos na hindi napapansin, ngunit nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at pakiramdam ng koneksyon, kahit na tahimik lamang ang mga ito. Sa isang mundo na tila hindi makaintindi sa kanya, ang kanyang mga kamay ang nagsisilbing kanyang boses, at ang kanyang puso ang kanyang gabay. Araw-araw, hinaharap niya ang malalaking gusali, ang ingay ng syudad, at ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa,
Ngunit sa loob niya ay patuloy na nagniningas ang munting apoy ng kabutihan. Naghahanap ng paraan upang magliwanag sa dilim at umabot sa mga pusong nangangailangan. Ang karaniwang daloy ng mga araw ni Maya ay nabago nang magsimulang madalas makita si Ginoong Alistair Corpus sa mga opisina, hindi sa karaniwang paraan ng isang CEO na nagpaparamdam ng kanyang presensya, kundi sa isang paraang nagpapahiwatig ng isang malalim na suliranin. Kilala siya bilang ang matikas at seryosong CEO. Isang taong bihirang makita sa mga sahig ng gusali maliban sa kanyang penthouse suite, at madalas ay may napakababang boses kaya halos hindi marinig. Siya ang utak sa likod ng mga matagumpay na deal ng kumpanya, ang pangalan na laging nasa headlines ng negosyo, ang taong kinatatakutan at iginagalang. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, tila mas madalas siyang bumababa at hindi na ang dating tikas ang makikita. Madalas siyang mapansin ni Maya na nakatitig sa bintana, malayo ang tingin, at may halong lungkot o pagod sa kanyang mga mata, lalo na kapag nag-iisa siya. Hindi ito ang karaniwang, walang emosyong ekspresyon na inaasahan sa isang CEO. May isang bagay na tila bumabagabag sa kanya, isang malalim na tinik sa kanyang dibdib. Isang maagang umaga, habang naglilinis si Maya sa executive floor, isang lugar na karaniwang walang tao sa ganoong oras, tanging ang tahimik na presensya niya lang. Narinig niya ang boses ni Ginoong Corpus na may kausap sa telepono sa loob ng kanyang opisina. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ang tono niya ay mabigat, halos desperado, may halong galit at pagod. Hindi ko maintindihan, bulong niya sa sarili, ngunit ang kalungkutan sa boses ng Ginoo ay malinaw. Narinig niya ang isang basag na boses, isang pagtangis na halos hindi marinig, pagkatapos ay isang malakas na pagbagsak ng kung ano ang tunog ng telepono sa mesa. Natigil si Maya sa kanyang ginagawa, ang kanyang puso ay kumalabog. Nag-aalala siya, naisipan niyang tumulong, ngunit ano ang sasabihin niya? Paano siya lalapit sa isang taong tulad ni Ginoong Corpus, siya na halos hindi magawang makipag-usap sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang hiya at pakikipag-usap? Ang kanyang isip ay nagtatakda ng mga senaryo, baka magalit si Ginoong Corpus. Baka mawalan siya ng trabaho. Ang kanyang trabaho sa syudad ay ang kanyang tanging pinagkukuhanan ng kita para sa kanyang pamilya sa probinsya. Sa kanyang pagtataka at sa paghahanap ng kahit anong senyales, napansin niya ang isang maliit na frame sa mesa ni Ginoong Corpus. Ito ay hindi tulad ng karaniwang litrato ng pamilya o achievement. Sa halip, ito ay isang litrato ng isang batang Alistair, kasama ang isang batang babae, parehong nakangiti at gumagawa ng isang senyas sa sign language. Ang batang babae ay may napakaliit na hearing aid na halos hindi napapansin, halos itago ng kanyang mahabang buhok. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya, isang di karaniwang damdamin ng pag-asa ang bumalong sa kanyang dibdib. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang isip. Hindi kaya ito ang maging susi. Isang paraan para magbigay ng ginhawa ng hindi nagsasalita, isang paraan para makipag-ugnayan sa paraang naiintindihan niya. Ito ay isang munting liwanag sa madilim na silid, isang paanyaya sa isang tahimik na pag-uusap. Ito ay higit pa sa kabaitan, ito ay isang pahiwatig ng pag-unawa. Kung tama ang kanyang hinala, baka hindi siya kasing nag-iisa tulad ng kanyang iniisip. Kinabukasan, armado ng bagong tapang na nagmula sa pagtuklas na iyon, naghanda si Maya para sa kanyang pagkakataon. Mas maaga siyang dumating sa trabaho, ang kanyang tiyan ay puno ng mga paru-paro. Ang bawat hakbang niya patungo sa Alistair Corpus Group ay tila mas mabigat, at ang kanyang hininga ay bahagyang kumakalabog. Pinili niya ang lugar sa lobby malapit sa executive elevator, kung saan madalas lumabas si Ginoong Corpus. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang pinagpapawisan, at kailangan niyang pagtibayin ang kanyang loob ng ilang beses. Kakayanin mo yan, Maya, bulong niya sa kanyang sarili, kahit na halos hindi niya marinig ang sariling boses sa kaba. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras, bawat segundo ay nagpapahirap sa kanyang kalooban. Nagdarasal siya na maging malinaw ang kanyang mga kamay, na hindi siya magkamali sa senyas, na hindi siya magmukhang tanga sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa gusali. Nang bumukas ang pinto ng elevator, lumabas si Ginoong Corpus, tulad ng dati, mabilis ang kanyang mga hakbang at seryoso ang kanyang mukha. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging seryoso at abala, na tila may bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Naglakad siya papalayo na hindi man lang tumitingin sa mga tao sa paligid, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na tanging siya lang ang nakakakita.
Ang kanyang pwesto ay nasa gilid lamang, bahagyang nakatago sa isang malaking halaman. Ngunit nang malapit na si Ginoong Corpus sa kanyang tapat, huminga ng malalim si Maya at sa pagtitipon ng lahat ng kanyang tapang, bahagyang iniangat ang kanyang kanang kamay, inilagay ang kanyang hinlalaki sa kanyang pisngi, at dahan-dahang ikinaway ang kanyang mga daliri pabalik-balik, ang senyas para sa magandang araw po. Hindi niya ito sinabi, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang katapatan at pag-asa, isang munting panalangin na sana ay makita at maintindihan. Sa loob ng isang maikling sandali, napahinto si Ginoong Corpus. Ang kanyang mga mata, na dati walang ekspresyon, ay bahagyang kumislap na para bang nakakita siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ang kanyang hakbang ay nawalan ng ritmo at tila nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nilingon niya si Maya at sa mga mata ng dalawang tao na halos hindi nakakapag-usap sa salita, nagkaroon ng tahimik na pagkilala, isang koneksyon na higit pa sa ordinaryong pagbati. Isang munting pagbabago ang nakita ni Maya sa ekspresyon ni Ginoong Corpus, isang butil ng pagtataka, na sinundan ng isang bahagyang, halos hindi mahahalata, na pagtango. Ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot, na para bang sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang senyas na iyon, o kung sino ang taong nasa kanyang harapan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit sa pagitan nilang dalawa, isang di nakikitang tulay ang nabuo, isang tulay na gawa sa empatya at pag-unawa. Naiwan si Maya na may bahagyang pagtaas ng kanyang balikat, isang pakiramdam ng laya at tagumpay na hindi niya naramdaman noon. Nagawa niya ito. Ang kanyang maliit na kilos, na puno ng tapang at pag-asa, ay nagbigay ng isang pahiwatig ng pag-asa, hindi lamang para kay Ginoong Corpus, kundi para sa kanyang sarili rin. Mula noon, ang tahimik na pagbati na iyon ay naging isang ritual, isang munting sandali ng koneksyon na nagpapagaan ng bawat umaga. Araw-araw, sa parehong oras, naghihintay si Maya, ang kanyang mga kamay ay handa na sa senyas, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. At araw-araw, sa kanyang pagdaan, si Ginoong Corpus ay nakakatanggap ng tahimik na pagbati, ang senyas para sa magandang araw po, na ngayon ay may kasama ng bahagyang pagngiti mula kay Maya, isang ngiti na mas maliwanag at mas kumpiyansa. Hindi na lang siya basta tumatango, minsan, may nakita si Maya na isang bahagyang, mabilis na ngiti sa labi ni Ginoong Corpus, at ang kanyang mga hakbang ay tila gumaan na parabang nabawasan ang kanyang pasanin. Parabang, sa bawat pagbati, may isang munting bahagi ng kanyang mabigat na pasanin ang nababawasan at napapalitan ng isang butil ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata, na dati ilaging malungkot, ay nagkakaroon ng bahagyang kislap at ang kanyang tindig ay nagiging mas tuwid. Minsan, nahuhuli ni Maya na sinusundan siya ng tingin ni Ginoong Corpus habang lumalayo siya, na para bang sinusubukang intindihin ang lihim na komunikasyon na iyon, o kaya inagtataka sa pinagmulan ng kakaibang ginhawa na hatid nito. Isang hapon, nakita ni Maya si Ginoong Corpus sa kanyang opisina, nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, nakatitig sa kawalan. Ang ilaw sa kanyang opisina ay bahagya lamang, at ang kanyang hitsura ay malungkot, mas malungkot kaysa sa dati, na para bang may malalim na sugat ang kanyang kalooban. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak, at may isang basag na baso sa gilid ng kanyang mesa, na para bang binasag niya ito sa kanyang matinding pagkabigo. Hindi niya matiis na makita si Ginoong Corpus na ganito. Sa kabila ng kanyang takot at hiya, kumuha si Maya ng isang maliit na blankong papel mula sa kanyang bulsa, ang parehong uri ng papel na ginagamit niya para sa kanyang mga lihim na mensahe sa mga kasamahan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang isinusulat niya. Sa kanyang malinis at maayos na sulat kamay, isinulat niya, "Kaya mo po yan. Malalampasan mo po yan." May maliit din siyang iginuhit na puso sa ibaba ng sulat at isang maliit na bituin. Dahan-dahan, lumapit siya sa pintuan ng opisina, kumatok ng mahina. Nang walang tugon, dahan-dahan at tahimik na binuksan ang pinto. Ang hangin sa opisina ay tila mabigat, puno ng lungkot. Maingat niyang inilagay ang papel sa isang sulok ng mesa ni Ginoong Corpus, malapit sa kanyang baso, sa paraang madali itong makikita at hindi mawawala. Hindi niya nahinintay na makita ang reaksyon nito. Mabilis siyang umalis, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok, at may kaunting pangamba sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang paglabas, narinig niya ang bahagyang paggalaw ni Ginoong Corpus sa likod ng mesa, at sa kanyang paglingon, nakita niya itong nakatitig sa sulat. Isang munting kislap ng pag-asa ang nakita niya sa mga mata ng CEO, na sinundan ng isang bahagyang ngiti,
isang ngiti na hindi pa nakita ni Maya noon, isang ngiti na tila nagpapahiwatig ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, alam ni Maya na kahit sa pinakamaliit na paraan, nagawa niyang magpaliwanag ng isang madilim na sulok ng puso ng isang taong may kapangyarihan. Kinabukasan, nang dumating si Maya para sa kanyang trabaho, sinalubong siya ng 2 security guard na nakatayo malapit sa entrance, isang bagay na hindi niya inaasahan at lubos na nakakatakot. Kumulo ang kanyang tiyan, at ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Naisip niya na sigurado na siya ay pinapagalitan dahil sa kanyang sulat. Ito na, bulong niya sa sarili. Pinakialaman ko ang buhay ng CEO, mawawalan ako ng trabaho. Paano na ang pamilya ko? Ang kanyang hininga ay bumigat at halos hindi siya makahinga. Ang isa sa mga guard, si Mang Tony, na dati ilaging may ngiti sa labi, ay seryoso ngayon, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Miss Maya, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagiging seryoso. Kailangan po kayong sumama sa amin. Pinapatawag po kayo ni Ginoong Alistair Corpus. Sa halip na dalhin siya sa opisina ng EV, na kung saan ay inaasahan niyang papagalitan siya, dahan-dahan siyang inakay ng 2 guard, patungo sa mga pribadong elevator na direkta patungo sa penthouse. Sa bawat palapag na dinaanan ng elevator, lalo siyang kinabahan. Naglakad sila sa mahabang pasilyo, ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok, ang bawat tunog ay nagpapahiwatig ng isang hindi magandang balita. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Ginoong Corpus na nakatayo, naghihintay sa kanya. Hindi siya nakasimangot o galit. Sa katunayan, may kakaibang lambing sa kanyang mga mata, isang lambing na hindi karaniwan sa isang seryosong CEO. Ang kanyang opisina ay mas malaki at mas marangya kaysa sa kanyang naisip, ngunit ang kapaligiran ay may kakaibang init. Salamat sa sikat ng araw na dumadaloy sa mga bintana, at sa pag-asa na nagmumula sa mukha ng CEO. Maya, sambit niya, ang kanyang boses ay malumanay at halos bulong, na para bang nagbabahagi siya ng isang lihim. Maraming salamat sa sulat mo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong nito. Lumapit si Ginoong Corpus at iniabot sa kanya ang framed na litrato na nakita ni Maya sa kanyang mesa, ang litrato ng isang batang Alistair, kasama ang isang batang babae na gumagawa ng sign language. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namula at may bakas ng pighati sa kanyang boses. Siya ang kapatid ko, si Alice, paliwanag niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Siya ay bingi. Bata pa lang kami, itinuro niya sa akin ang sign language para maging konektado kami. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan at kasama. Ang sign language na ginamit mo, magandang araw po, ay ang aming sekreto. Ginagamit namin yan para magbigay ng pag-asa sa isa't isa kapag nahihirapan kami o kapag malungkot kami. Naging tanging wika namin iyon sa maraming pagkakataon, lalo na kapag pakiramdam niya ay hindi siya maintindihan ng mundo. Ang mga nakaraang linggo ay napakabigat para sa akin, Maya, patuloy ni Ginoong Corpus, ang kanyang tinig ay mas nabasag. 6 na taon na simula nang pumanaw si Alice. At ang anibersaryo ng kanyang pagkamatay ay ngayong linggo. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lungkot na ito. Nararamdaman ko na parang bumalik ang sakit ng kanyang pagkawala. Lumingon siya kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Ang iyong mga pagbati, ang iyong sulat, napakalaking tulong nito. Sa isang tahimik na paraan, para mo akong binigyan ng pag-asa, ng isang piraso ng alaala ni Alice na akala ko ay nawala na. Hindi ko inaasahan na mayroon pang ibang tao sa mundo na makakaunawa sa sign language na iyon, lalo na dito sa aking opisina. Para kang isang anghel na ipinadala para paalalahanan ako na mayroon pang kabutihan sa mundo, at na hindi ako nag-iisa sa aking kalungkutan. Ibinigay mo ang pinakamahalagang regalo sa akin, Maya, ang pag-asa. Ngayon ay malinaw na sa kanya, kaya pala ang madalas na kalungkutan sa mga mata ng CEO. Ang kanyang mga kilos ay hindi lamang naibsan ang kanyang kalungkutan, kundi nagbigay rin ng ginhawa sa kanyang kalooban, na para bang may isang mabigat na pasanin ang inalis sa kanyang balikat. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang narinig. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na pasasalamat at kagalakan. Pakiramdam niya ay may bumalong na tubig sa kanyang dibdib, ang init ay kumakalat sa bawat sulok ng kanyang katawan, at ang kanyang hininga ay naging mabigat sa emosyon. Ang kanyang dila ay tila namamanhid, at hirap siyang makapagsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw.
Ako po ang nagpapasalamat, Ginoo, nautal niyang sabi, gamit ang sign language, habang ang kanyang boses ay nanginginig at may bahagyang pag-iyak. Nakita ko po ang litrato ninyo at naramdaman ko po ang lungkot ninyo. Gusto ko lang po na malaman ninyo na may nagmamalasakit, na may nakakaintindi. Ang bawat senyas ay puno ng emosyon na tila nagpapahayag ng libu-libong salita na hindi niya kayang bigkasin. Lumapit si Ginoong Corpus at inabot ang kanyang kamay, isang kilos na puno ng paggalang at pasasalamat, na tila nagpapakita ng kanilang pagkakapantay-pantay sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na intensyon. Maya, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay at maihalong pag-asa. Hindi lang sa iyong mga kilos, kundi sa iyong puso, sa kabaitan na ipinakita mo, natuklasan ko ang isang bagay na higit pa sa yaman, higit pa sa anumang negosyo. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng mga taong tulad mo, mga taong may puso, na may kakayahang makipag-ugnayan sa tunay na antas. Ang iyong empathy at pag-unawa ay napakagaling. Mayroon akong posisyon sa ating Community Outreach Department na perpekto para sa iyo. Ikaw ang magiging boses at tulay sa pagitan ng kumpanya at ng mga komunidad na nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga may kapansanan sa pandinig. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan ng malalim, ang iyong empatya, ay lubos na kailangan namin doon. Sa wakas, isang taong makakaintindi sa aming advocacy para sa mga bingi at mahirap makarinig, isang taong may karanasan sa pag-unawa sa kanilang mundo. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa puso ni Maya, na tila isang bulaklak na biglang namukadkad. Hindi niya akalain na ang isang maliit na kilos ay magbubukas ng ganitong kalaking pinto, isang pintuan tungo sa isang bagong buhay na hindi niya pinangarap. At hindi lang yan, Maya, patuloy ni Ginoong Corpus, ang kanyang mga mata ay nagningning. Gusto ko ring tulungan ka na mas mapabuti ang iyong pandinig, kung nais mo. Alam kong may mga modernong teknolohiya na makakatulong. Handa akong magbigay ng lahat ng suporta para doon, maging ito ay hearing aids, o therapy, o kahit anong kailangan mo. Walang halaga ang kabaitan na ipinakita mo, at ito ang aking paraan para pasalamatan ka, para magpakita ng bayanihan bilang isang komunidad. Si Maya, na puno ng labis na emosyon, ay halos hindi makahinga. Nahirapan siyang bigkasin ang kanyang pasasalamat, ngunit ang kanyang nagniningning na ngiti at mga mata na puno ng luha ay nagpahayag ng lahat, ang kanyang pasasalamat, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang bagong natuklasang halaga. Ito ay isang sandali ng purong pakikipagkapwa-tao, dalawang kaluluwa na nagkokonekta sa pamamagitan ng hindi inaasahang pangyayari. Ang pag-asa ay tila pumuno sa bawat sulok ng silid, nagbibigay ng init at liwanag. Mula sa araw na iyon, nagbago ang mundo ni Maya. Hindi na siya isang tahimik na tagalinis na halos hindi napapansin, kundi isang mahalagang bahagi ng Community Outreach Department ng Alistair Corpus Group. Ang kanyang bagong opisina ay maliit lamang, ngunit puno ng pag-asa at mga plano, at isang lugar kung saan ang kanyang mga ideya ay pinahahalagahan. Ang kanyang dating hiya ay unti-unting nawala, napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Nagawa niyang gumawa ng mga programa na tumutulong sa mga taong may kapansanan sa pandinig, ginagamit ang kanyang sariling karanasan upang tulungan ang iba na makahanap ng boses at maging bahagi ng lipunan. Naging tulay siya sa pagitan ng kumpanya at ng komunidad, at ang kanyang mga ideya ay laging puno ng empatya at kabaitan. Madalas siyang magsalita sa mga pulong, gamit ang sign language at kasama ang isang interpreter. Ang kanyang boses ay hindi man malakas, ngunit ang kanyang mensahe ay laging malinaw at puno ng pagmamahal, nagbibigay inspirasyon sa marami. Para naman kay Ginoong Corpus, si Maya ay naging paalala na sa gitna ng malalaking numero at negosyo, ang tunay na halaga ay matatagpuan sa koneksyon ng tao at sa kabutihan ng puso. Ang kanyang kumpanya, na dati kilala sa pagiging seryoso at walang emosyon, ay nagkaroon ng bagong mukha, isang mukha na mas palakaibigan at mas may malasakit sa komunidad. Naging bahagi siya ng mga proyektong pangkomunidad na dati hindi niya pinapansin, at nakita niya ang halaga ng bawat buhay, at kung paano ang isang maliit na kilos ay makapagbabago ng marami. Ang gusali, na dati malamig at formal, ay nagkaroon ng init, isang paalala na ang pinakamaliit na kilos ng kabaitan ay maaaring magbunga ng pinakamalaking pagbabago, na tila may bagong simoy ng hangin ang dumadaloy sa bawat sulok nito, nagdadala ng sariwang pag-asa. Ang kwento ni Maya at Ginoong Corpus ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, may kapangyarihan tayong magbigay ng pag-asa at pagmamahal sa iba, kahit sa pinakamaliit na paraan.
Ito ay patunay na ang tunay na koneksyon ay hindi nangangailangan ng malalaking salita o granding kilos, kundi ng isang tapat na puso na handang magpakita ng kabutihan at pag-unawa. At sa bawat bagong umaga sa Alistair Corpus Group, ang tahimik na pagbati ni Maya ay nagpapatuloy, isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig na nagbabago ng mga buhay. Isang senyas na ang tadhana ay minsan ay gumagawa ng mga paraan upang pagtagpuin ang mga pusong karapat-dapat sa pinakamagandang kabutihan. Nananatili ang kanilang kwento bilang isang biyako ng inspirasyon na nagpapaalala sa lahat na ang bawat tao, gaano man kaliit ang kanilang tingin sa sarili, ay may kakayahang magdala ng ilaw sa mundo.